Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Mayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, pinalis ni Madam Shona si Ador dahil napansin niya na tila hindi na gaanong natatakot si Ador sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa kanyang buhay. Samantala, nakumbinsi naman Artemio Siriani na siya ang sasama at tutulong sa kanyang mga paglalakbay. Napag-usapan tuloy ni Riani at Dalia ang pagiging malapit ni Artemio sa bata na parabang sarili niya itong anak na pinapahalagahan. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Hello, Mr. Sakuto. Napakaswerte ko naman at nakontak mo ako. Negosyo? Eksakto. Oo. Oo. Gusto ko yung sinasabi mo. Salamat. Maraming salamat. Sige, magkita tayo. Bye. Napakaswerte ko talaga. Kahit hindi ko hanapin, dumarating ang pagkakakitaan. Paano ko kaya makakausap ang anak ko? Masama ang kutob ko sa mga napapansin ko sa anak ko.
Sino kaya ang kausap niya sa cellphone na Mr. Sakuto? Kung hindi ako nagkakamali, tila hapon yata yun. Ma'am, nandito na ako. Oh, Ador, saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya na po, madam. Nakisama lang ako sa mga barkada ko. Ano? Alam mo ba na pwede kang matanggal sa trabaho mo kapag nalaman ni Gado ng ginawa mo? Madam, sana huwag niyo namang ipagsabi sa kanya na barkadang dahilan kung hindi ako nakauwi kahapon. Ano? Gusto mo pa akong gawing sinungaling? Ah? Hoy, Ator. Huwag mo akong isinasali sa mga kasalanan mo. Madam, Magpasalamat ka na lang at dumating si Aris kahapon. Dahil kung hindi, baka wala ka na ngayon dito sa bahay. ano? Sobrang galit po ba ni Sir Gadol, madam? Alam mo naman kung siya ang nagagalit. Sige, hintayin mong lumabas siya sa kwarto niya. Mabuti na lang at makausap mo siya. Pero hindi naman lumalabas si Sir Gadon sa kwarto niya. Kaya dito na lang ako sa labas, nakatambay. Kung iisipin, kasalanan din naman ni Sir kung bakit parang walang silbi ang ginagawa ko. Hindi naman niya binigay sa akin yung dati kong trabaho bilang driver niya. Naging all-around houseboy na lang ako. Aba, dahil wala akong ginagawa, nagmistola pa akong parang yoyo na tagasunod sa isang bata. Hay nako. Oo nga. Yoyo. Kasi hindi naman ako bakla para maging yaya. Ha? Oo, tama pala, tama. Pero para lang masabing ako ang yaya ni Aris. Oh. Ngayon pala yung bata. Kakausapin ko siya. Alamin ko kung saan siya pupunta. At kung ano't ano man. Magiging driver bodyguard na lang niya ako. Ay. Hindi na ako yoyo. Ay, nako. Si Sir Gadon, papunta na siya dito sa kinaroroonan ko. Kaunti na lang na paghihintay, Ador. Ikaw na ang magiging driver ng bibilin kong service car. Para sa negosyong bubuksan ko. Malapit na rin kasi. Kung nagkataon na may luklok akong congressman sa darating na eleksyon, hindi na rin ako basta-basta na walang mapagkukunan ng ipagmamalaki. ay nako. Maraming salamat, sir. Iniisip ko na lang na kung sakaling mawalan ako ng trabaho sa inyo, alis na lang ako. Hindi ka aalis. Marami ka pang ibang pwedeng gawin. Kung hindi ka mapili sa trabaho. Maraming salamat ulit, sir. Basta huwag kang gagawa ng ayaw ko, ha? Opo, sir. Alam ko ang mga bagay na gusto ninyo. Hindi ko yung gagawin. Sige, maganda ka. Oo. Alam kong kaya mo yan, Ador. Opo, sir. Thank you, Lord. Thank you very much, sir. Yahoo! Mabilis ang paglipas ng mga araw. Papasok na naman ang mga bata. Oo, Mama. At kita ko rin ang mabilis na paglaki ng mga bata. Malusog sila.
Kompleto sila sa pagkain at pangangalaga. Simula pa nang isilang sila. Ay, sayang lang. At lumaki silang walang ina. Mama, huwag niyo nang alalahanin ang tungkol sa ina nila. Dahil kahit wala siya, hindi naman sila nawalan ng pagmamahal. Oo nga naman. At yan ang lubos kong pinagpapasalamat sa inyo. Dahil nandyan kayo lagi para magbantay sa kanila. Oo, iho. Sila ang nagpapaalala sa akin ng kanilang ina. Mabuti at nandyan si Manang Masa. Alam niya ang kanyang ginagawa. Siya nga pala, Mama. Siya nang magpapa-enroll sa kanila sa tamang paaralan. Aba, oo nga. Responsable at tapat si Masa na tumitingin sa lahat ng kanilang pangailangan mula pa nang pumasok sila sa paaralan. Oo, Mama. At yan ang trabahong ipinagkatiwala ko sa kanya. Parang kailan lang yon. At ngayon, grade 4 na si Aris. Mag-aaral na si Amar. Parang hindi ako makapaniwala na diretsong grade 1 na siya. Mataas daw ang antas niya. Ayon sa guro na nakakita sa kakayahan niya. Ano raw ang sabi? Genius daw. Gifted child daw ang anak ko. Ang anak ko. Ay, naalala ko tuloy kung paano siya napunta sa akin. Ay, dumilim ang paligid. Sabi ko na lang sa sarili ko. At sana wala nang darating na magsasabi na ako ang tunay niyang ina. Si Ate Masa. Hello, Ate Masa? Hello, kumusta ka? Ngayon lang uli ako makatawag sa'yo kasi marami akong ginagawa. Ganun ba? Oo, ikaw naman, hindi ka man lang makatawag. Parang wala na akong balita rin sa'yo kung minsan. Marami rin kasi akong ginagawa. Ah, ganon. Alam mo, pa-enroll ko na yung mga alaga ko bukas. O yung anak mo, hindi pa papapasok din sa eskwela? Ipinasok ko na siya sa pribadong paaralan. Na plano ko talagang pag-enrollan sa kanya, ate. Doon sa pinapasukan ni na Aris at Carmina. Oh, maganda kung ganon. At ikinagagalak kong sabihin sa'yo, umangat si Amar. Diretso na siya sa grade 1. Ano? Hindi siya nag-kinder? Hindi na, ate. Grade 1 na agad siya. Oh, mabuti kung ganon. Sa bagay, hindi naman nalalayo ang estado o talino niya kumpara sa mga kaedad niyang bata. Malaki si Amar kasi kung titingnan, parang lagpas pa siya na 10 taon. Oo nga eh. Napapansin mo pala, ate? Oo. O sige ha, iba na lang pag-usapan natin. O sige, may ipapagawa na si Madam. Mag-usap tayo uli. Bye. Bye! Ay, sa wakas, mag-aaral na si Amar. Matalino si Amar, Yani. Iyan din ang sabi nila nung in-enroll ko siya. Baka nga mas mapabilis pa ang pagtatapos niya sa elementarya. Kung makita nilang mataas ang level niya, ililipat siya mismo ng paaralan. Eh di, maganda kung mangyayari yun. Posibleng mangyari yan. Maraming salamat sa iyo, Sir Artemio. Oh.
Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Bakit ba? Hindi ba? Nakita ko ang talino niya. Kaya sinubukan ko at binigyan ko siya ng lapis at papel. Hanggang sa natutunan niyang isulat ang pangalan niya. Ako naman ang nagsimulang magturo sa kanya. At malaki ang naitulong ng itinuro mo sa kanya. Baka nga siya ang maging pinakamahusay sa kanilang paaralan. Naglibot ako sa malaking bodega sa rooftop. Ano kaya ang mayroon doon? Ngayon ko lang naalala. Matagal nang nakasara. Pati ang underground. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang pinagmumulan yon. Kung gaano kalawak ang bahay na ito, ganon din kalawak ang underground. May malawak na kwarto at kumpleto na pwedeng tirhan. Ang intercom. Yes, sir. Engineer, kailangan ko ang serbisyo mo. Kahit kailan, sir. Ano po ba yon? May darating na iba't ibang kagamitan dito sa bahay mamayang gabi. Ikaw sana ang sumalubong. Diretso sa underground. Sige sir. Ano po ba ang kagamitang iyon? Confidential, engineer. Confidential? Pag-usapan na lang natin ng personal. Pinutol niya na. Confidential? Ano kaya ang mga kagamitang iyon? Mamayang gabi raw darating ang mga kagamitan. Dadalhin sa underground. Matagal ko nang iniisip kung ano ba ang pinagmulan ng underground. Aba, may kinalaman pala sa kagamitang iyon. May matandang babae sa gate. Teka lang. Ano kaya ang kailangan niya? Baka hihingi ng limos. Mukhang nangihinang katawan niya. Baka kailangan niya ng tulong. Tumatawag si Sir Artemio. Hello, sir. Marlon, nandito ako sa rooftop. Nakikita ko ang matanda sa may gate. Sir? Huwag mong lapitan. Pero sir, humihingi ng tulong. Huwag mong lapitan, sabi ko. Sige sir. Papaalisin ko na lang ang matanda. Salamat at sinunod mo ang utos kung huwag mong lapitan ang matandang yon. Manlilimos yun. Ano raw? Manglilimos daw. Teka lang. Paano niya nalaman na pulubi? Hindi naman niya nilapitan ang matandang iyon. Ador, Sir. manamit ka at isasama kita. May pupuntahan tayo. Opo, sir. Gusto ko na malinis at maayos kang tignan. Kahit driver ka lang. Ha? Maligo ka. Pero bago yun,
Kunin mo kay mama yung pinasadya kong damit mo. Isuot mo yan, ha? May sarili pa naman akong damit na may susuot, sir. Ayaw kong nagmumukha kang basta-basta lang na driver, sabi ko nga. Sige na. Opo, sir. Bakit kaya? Ano bang klaseng damit yung pinasadyang ipapasuot nila sa akin? Ay, Diyos ko po. Baka damit naman ng ilalagay sa kabaong. Ay, huwag paano kung gawing pamparami ako ng tingin na parang bakla? Salamat. Malalaman ko rin. Sir, nakabihis na ako. Parang pulis na itong suot ko. Anong pulis? Oh, Uniform mo yan bilang driver bodyguard ko. ano? Driver bodyguard? Diyos ko. Baka wala naman akong kakayahang maging bodyguard mo, sir. Ador, simula bukas, mag-aral ka ng martial arts. Ano? May kakilala akong black belter at magaling sa karate. Profesor siya sa isang universidad na may gym. At doon ka mag-enroll para mag-aral ka ng martial arts. Opo, sir. Oops. Ano ka naman, Ador? Bakit ka tumigil, ha? May nangyari ba? Sir, nadisgrasya yung matandang palakad-lakad. Natamaan ko siya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!